Our Heavenly and Gracious Father, narito po kami at humihiling sa iyo. Nagkakaisa po kami na kinikilala na sa inyo nagmumula ang lahat ng kailangan namin. At nais mo, Panginoon, na dumulog kami sa iyo at hilingin na ipagkaloob ninyo, Panginoon, ang lahat ng kailangan namin. And so, Father, we pray for our church. We pray that we will be a worshipful people. Palaging nagpupuri. Palaging nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka sa kadakilaan ng iyong pangalan. Nagpapasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo at ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Praying, Lord, na palagi po naming maalala kung gaano kakabuti sa amin. Paniwalaan namin, panghawakan namin na lahat ng mabubuting bagay ay sa iyo nagmumula. And may our hearts overflow with praise and thanksgiving. We're also praying for others sa mga kasama po namin, mga members ng church, na matagal na po namin hindi nakakasama. Praying, Lord, na paalala mo din sa kanila na walang sapat na dahilan para ipagpaliban po namin ang pagsamba sa iyo. Maybe some of them are hurt. Maybe some of them ay merong kaalitan dito sa church. Maybe some of them are struggling sa kasalanan. Ano man po yung kalagayan nila, dalayan ko, Panginoon. Ipaalala mo sa kanila yung yaman ng pagpapala na meron sila kay Kristo. Praying, Father, na as soon as possible, ay makasama po namin sila muli sa pagsamba sa iyo. Kung hindi man dito, we pray that you will also lead them to a church na makakasama po nila sa pagpupuri sa iyo. We're praying, Father, for our church family, that we will grow in our commitment to gather together in worship. Na walang ibang bagay, walang ibang dahilan, walang mga excuses. No matter how tempted we are na ipagpaliban yung pagsamba, praying, Lord, that we will be so committed with our whole family na ito ang unahin sa lahat ng bagay. Praying, Lord, na maging sabik din kami, masigasig sa pag-iimbita ng aming mga kapamilya, mga kaibigan, para maranasan din po nila yung yaman ng pagpapala na meron kami kay Kristo. Na maranasan din nila yung kagalakan na meron kami sa pagsamba sa iyo. And Father, praying, Lord, for our church, na as we appreciate yung mga blessings na tinanggap namin, ay mas magiging generous kami sa pagbibigay sa gawain ng iglesyang ito. Sa pagbibigay sa mga nangangailangan. Sa pagbibigay para sa pagmimisyon. So that yung blessing na tinanggap namin ay hindi lang sa amin, kundi we will also be a blessing to others kung paano kami pinayaman din ng aming Panginoon. Praying, Lord, na yung blessing na ito ay makabot sa iba't ibang lahi sa mundo. We're praying, Lord, for Muslim people groups na ngayon ay nagfa-fasting during this time of Ramadan. Naway, maramdaman nila yung pagkagutom. Yung pagkagutom na ang Panginoong Yesus lang yung makapagsasatisfy. Praying, Lord, that you'll bring through the church the good news of the gospel sa kanila. May they come to saving faith in Christ. And praying, Lord, na sa pakikinig po namin ng salita na magagaling sa iyo, dalayan ko na tanggapin namin lahat ng ito ay salita na galing sa iyo. Buksan mo yung aming mga mata para makita namin kung gaano kalaki yung kayamanan na ipinagkaloob mo na sa amin. Buksan mo yung aming puso para tanggapin po namin na walang resistance, without any hardness of heart, na ito ay salita na mabuti at makakabuti para sa amin.
And may you cause our hearts to overflow sa pagkamangha, sa pagdiriwang, sa papuri, sa pagsamba sa iyo. As we listen to wondrous things out of your word. Ang lahat po na ito, Panginoon, ay dalangin namin sa tayong pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. I hope mag-agree kayong lahat na kung ano yung pinaniniwalaan nating totoo o alam nating totoo, ay merong malaking epekto o impluensya sa mga ginagawa natin or sa mga desisyon natin sa buhay. Halimbawa, nung po ako nasa college, kaming magkapatid si Derwin, sa UP po kami nag-aaral, sa UP Diliman. And so nung time na yon, maraming years na yon, ay nasa Middle East yung parents namin. Kasi meron kaming malaking utang sa bangko na kailangan bayaran. So, medyo gipit financially. And so, meron kaming mga kaibigan doon na mga Christians. May mga times na mag-aaya sila syempre na kumain sa labas. And so, kung alam namin ng kapatid ko na medyo mamahalin yung kakainan at wala kaming budget, so nagkakatinginan kami at nagkakasundo na hindi kami sasama. Maliban na lang kung may maglilibre. Fast forward ngayon, kapag kami po ay kakain, halimbawa magla-lunch after ng worship service, tapos mag-aaya si Derwin kung saan kami kakain, bahala siya kung saan niya gusto. Okay? Hindi na kami magpo-protesta doon. Kasi in-assume namin na siya yung magbabayad. And so kapag nag-order, ay hindi na rin masyadong iniintindi kung gaano karami or sobra-sobra yung o-orderin kasi no problem. Kasi siya naman yung magbabayad. Pero kapag hindi namin siya kasama, at alam ko na ako ang magbabayad, so medyo doon lang tayo sa sakto. Sakto lang. So, you get yung point na kung sino yung alam natin na kasama natin at alam natin na kung ano yung meron tayo, merong malaking epekto. Hindi lang ito tungkol sa pagkain sa labas. Meron itong malaking epekto sa mga desisyon natin sa buhay. And that's the same thing sa Christian life. Kung alam natin na kasama natin ay si Kristo, kung alam natin na tayo ay na kay Kristo, kung alam natin kung gaano kalaki yung kayamanan na meron tayo kay Kristo, hindi pwede na wa-effect. Hindi pwede na walang epekto yan sa pamumuhay natin. So, as we continue sa sermon series natin sa Book of Ephesians, last week lang natin ito sinimulan, I hope ma-appreciate ninyo yung structure ng letter na ito. Very neat yung structure. Kasi kung titingnan ninyo, mula chapters 1 to 3, ito ay exposition ng gospel doctrine o ito yung pagpapaliwanag ni Pablo ng kayamanan na meron tayo kay Kristo. And then, pagdating niya sa chapters 4 to 6, yung second half, sasabihin niya na dahil ganito ang kayamanan na meron kayo kay Kristo, dahil ganito kalaki yung biyaya ng pagkakatawag sa inyo ng Diyos. You remember yung pinag-usapan natin last week sa verses 1 to 2? Ang biyaya ng pagtawag ng Diyos. And then sa chapters 4 to 6, sabi ni Paul, halimbawa, chapter 4 verse 2, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. This is the Christian life. Kung ano yung pinaniniwalaan mong totoo, yung kayamanan na meron tayo kay Kristo sa first 3 chapters, merong epekto sa klase ng pamumuhay natin sa chapters 4 to 6. Hindi pwedeng wala. Merong epekto ito sa relasyon natin sa Diyos. Meron itong epekto sa relasyon natin sa loob ng church. Meron itong epekto sa relasyon nating mag-asawa, sa kung paano natin papalakihin yung mga anak natin.
kung paano tayo makipaglaban sa kasalanan, how we pursue holiness. And sinabi din ni Paul sa dulo ng chapter 6 kung paano tayo makikipaglaban sa mga invisible spiritual forces. So hindi pwede na walang epekto. So yung ganitong structure ng letter ni Paul, gospel doctrine sa simula, tapos gospel application, ito yung mga utos, ay makita din natin sa sulat niya sa Romans 1-11, and then 12-6. Sa Colossians, chapters 1-2, and then chapters 3-4. Na yung ganitong structure nagpapaalala sa atin na mahalaga yung parehong doktrina at yung application ng doktrina. Hindi natin pwedeng sabihin na, basta mahalaga kung ano yung alam mo. Basta alam mo yung tamang doktrina. Pero kung hindi mo naman ina-apply, yung mga bagay na narinig mo, sinasabi mong pinaniniwalaan mong totoo, baliwala. Yung sinasabi mo na naniniwala ka sa tamang doktrina. It's just useless. Hindi mo din naman pwedeng sabihin yung sinasabi ni iba na, ang mahalaga lang ay yung application. Basta magmahalan tayo sa isa't isa. Hindi na mahalaga yung mga pag-aaral ng mga doktrina. Hindi na mahalaga na umattend tayo ng mga classes about theology. And it's also dangerous. Kasi kung mali ang pinaniniwalaan natin, ibig sabihin, hindi makakabuti rin yan sa application natin sa buhay. Diba? Halimbawa, you're so convinced na marami kang pera sa bangko. Pero wala naman talaga. So meron kang credit card. So, swipe ka lang ng swipe. Diba? Marami ka naman pambayad dyan. Pero wala ka naman talagang pambayad. So ano mangyayari sa'yo? Mababaong ka sa utang. O kaya, you're so convinced na yung isang tao na pinagkakatiwalaan mo ay merong magandang in-offer sa'yo na investment. And then, ibinuhos mo yung pera mo doon. Pero hindi naman totoo yung pinaniniwalaan mo. Kasi yung kaibigan mo pala ay isang scammer. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mahalaga kung tama o totoo yung pinaniniwalaan natin. So, that's why napakahalaga para kay Paul na bago siya pumunta sa mga practical na bagay, okay, itong kailangan ninyong gawin, itong dapat ninyong gawin sa family ninyo, itong dapat ninyong gawin sa trabaho ninyo, he spent a lot of time talking about right doctrine. Na mula chapter 1 hanggang chapter 3, ito yung tinatalakay ni Paul. Actually, wala kayong makikita dito na kahit isang utos na sinasabi niya na gawin natin. Ang palagi lang niya sinasabi ay, ito yung mga katotohanan na dapat nating paniwalaan. In fact, yung simula nung Ephesians, mula verse 3 hanggang verse 14, ay ipinapahayag na ni Paul, makita na dito kung gaano kayaman yung mga doktrina na gusto niyang talakayin. Na gusto niyang ipakita na ganito karami, ganito yung limpak-limpak na yaman na meron tayo kay Kristo. And if we know what we have in Christ, it will change the way you live. So yung binasa natin kanina, yung verses 3-14, alam ba ninyo na sa original na Greek na nagsusulat si Apostol Pablo, ito ay isang sentence lang. Hindi natin makita yan sa English-Tagalog kasi inahati natin yan sa iba-ibang sentences para medyo madaling basahin. Pero sa original, ito ay 202 words na one sentence. Na nagbibigay ng impression sa mga babasa na ito si Pablo, nagsisimula pa lang siya. Pero hindi niya matapos-tapos yung sinasabi niya ng mga blessings na galing kay Kristo. Hindi niya matuldukan yung mga pinagpapasalamat niya sa Panginoon. So, ito yung isang reason, yung verses 3-14, kung bakit I'm so excited to preach through Ephesians for our church. So, napakayaman ng verses 3-14. And to do justice dun sa yaman ng passage na ito, we will spend 4 Sundays para talakayin itong 12 verses. So ngayon, verse 3 lang po yung pag-uusapan natin. Verse 3. Ang sabi sa English, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Sa Tagalog, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo
pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, kapag narinig ninyo yung English version, merong salita dyan na 3 beses na inulit. At yun yung salitang bless. So, yung salitang blessed, actually, sa original ay magkakatunog din yung ibig sabihin nito. Babasahin ko ulit, Blessed, sa Greek, eulogetos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, sa Greek, eulogesas, in Christ with every spiritual blessing, sa Greek, eulogia, in the heavenly places. Okay, huwag niyo isipin ako'y nag-speaking in tongues dito sa harap. Pero di ba marinig ninyo yung common word na narinig natin kapag may patay? Eulogy. Okay, pero yung eulogy, di ba usually sa eulogy, mayroong isang kaibigan o kamag-anak na nagsasalita ng puro magagandang bagay tungkol dun sa namatay. Pero yung eulogy ay hindi lang siya pampatay. Okay, pwede kang magsalita din ng eulogy sa asawa mo mamaya. Pero syempre, baka magalit kasi bakit ka nag-eulogy sa akin? Pero yung word na yun, hindi lang siya pampatay. Literally, ibig sabihin ng eulogy, good word. Eulogy, good word. But when we apply that, yung good word, sa Diyos at sa atin, magkaiba yung ibig sabihin. When we apply that to God, di ba sinabi ni Paul, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, ang ibig sabihin noon, may sinasabi ka na mabuti tungkol sa Diyos, you're praising God. Nagpupuri ka sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Dahil sa kanyang mabuting ginawa o ibinigay para sa atin. Pero hindi ibig sabihin na meron tayong naiaambag o mabuting na ibibigay sa Diyos. Dahil ang totoo, wala namang kailangan ng Diyos sa atin. We cannot contribute anything to God dahil siya ay already perfect. In fact, sa Kanya galing yung lahat ng mabuting bagay na meron tayo. So, kapag nag-offering tayo kanina, you're not really giving to God na para bang kailangan niya yung ibinibigay natin. Kapag kumakanta tayo ng mga papuri sa Kanya, we're not really doing that. We're not doing that na para bang kailangan ng Diyos na pasayahin natin siya at nalulungkot siya. No. Pero when we apply that sa sarili natin, na sinabi dito 2 beses yung blessed, He has blessed us with every spiritual blessing. Tumutukoy ito sa mabuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos o mabuting bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. And so, we translate that sa Tagalog na magkaiba. Ang blessed sa Diyos, papuri. Ang blessed or blessing sa atin ay pagpapala. So, yun po yung dalawang major sections ng pag-aaralan po natin. So, unahin natin yung unang kalahati. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pero before we reflect, ano ibig sabihin ng we're praising God? Dapat makita muna din natin, anong koneksyon itong pagpupuri sa Diyos sa pagpapala na tinatanggap natin? Ano yung gustong i-point out ni Paul? Sinasabi niya dito na, mas lalo tayong magpupuri sa Diyos kung mas lalo nating nakikita at nararanasan at pinaniniwalaan yung maraming pagpapala na ibinigay niya sa atin. So sinasabi niya dito na dahil sa dami ng pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos, yung nararapat na tugon natin sa Diyos ay yung pagpupuri sa Kanya. So praising God, hindi natin pwedeng ihiwalay yung blessing na tinatanggap natin galing sa Diyos. Pero take note, hindi tayo iniutusan dito ni Apostol Pablo. Hindi niya sinabi na purihin niyo ang Diyos. Hindi niya sinabi na purihin natin ang Diyos. Hindi niya sinabi dito na ito ang dapat ninyong gawin. Ang ginagawa dito ni Pablo, sinasabi niya, ito ang pagpupuri ko sa Diyos. Ito yung damdamin ko dahil sa pagkapala na tinanggap ko sa Diyos. Ito yung dahilan bakit kapuri-puri or why God is worthy of praise. Ito yung dahilan kung bakit. So mula verse 3 hanggang verse 14, di ba ang dami yung salita na binabanggit dito and it's fitting sa isang eulogy na talagang you're heaping praises sa isang tao na pinupuri mo. If God is the object of our praise, at alam natin ang Diyos ay infinite, ang Diyos ay eternal, at talagang walang anumang salita ang sasapat para isalarawan
yung pagpupuri natin sa Kanya. He's beyond description. He's beyond human words. And so, bagamat ito ay papuri ni Pablo sa kabutihan ng Diyos, at hindi niya tayo iniutusan na purihin natin ng Diyos. Pero yung effect sa atin ito ay nagsisilbi si Pablo na isang modelo o halimbawa na tularan natin kung paano magpuri si Pablo sa Diyos. And it's also beneficial para sa mga taga-Efeso. When you look at chapter 3, meron itong binanggit si Paul sa verse 13 na sinabi niya sa kanila na hindi sila panghihinaan ng loob, dapat hindi sila panghinaan ng loob sa dinaranas ni Paul. Bakit? Nasaan ba si Paul nung time na ito? Sa kulungan. Eh sinasabi ni Paul, hindi, wala kayong dapat na ipag-alala na ako'y nakakulong. Maraming nawala kay Paul during that time. Siyempre, hindi convenient. Nasa loob ng isang kulungan, wala kang freedom na gawin yung maraming bagay na gusto mong gawin. Pero, yung effects ng mga taga-Efeso, look at me. Hindi kayo dapat maawa sa akin. I'm praising God. Maraming nawala sa Kanya. Pero sinabi ni Pablo, hindi nawawala yung dahilan para magpuri ako sa Panginoon. Di ba like Job? Ang daming nawala kay Job. Pero sinabi pa rin ni Job, the Lord gives, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So madalas makikita rin natin yung ganung phrase sa Old Testament. Yung word na blessed sa Hebrew ay beraka. Yung kanina, Psalm 103, binanggit natin. So, beraka. Bless the Lord, O my soul. Na dito sa New Testament, sa Greek New Testament, ay eulogetos. So, Paul was following yung Old Testament tradition sa pagpupuri sa Diyos. Nagde-declare ito ng pagpupuri sa Diyos. And again, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ito katulad ng kapag pinupuri mo isang tao. Di ba? Sometimes kapag may isang malungkot, tapos may sinabi ka na magandang bagay sa kanya, natuwa yung asawa mo. So meron kang naidagdag sa kanya. Pero we're not praising God kasi meron siyang kailangan sa atin. We're not praising God dahil nalulungkot ang Diyos na kailangan nating pasayahin. We need to remember na wala tayong may daragdag na anuman sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos. He is self-existent. He is self-sufficient. Wala siyang kailangan sa bawat isa sa atin. Hindi nagmamakaawa ang Diyos na parang awa na ninyo, pumunta na kayo sa church every Sunday. I need more people to worship me. Walang kailangan ng Diyos sa atin. Pupunta tayo dahil tayo may malaking pangangailangan sa Diyos. Ito yung dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos. We are created to worship God. Sabi sa isang old catechism, ano yung chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. And pinaliwanag ni John Piper na yung word na glorify God ay nangangahulugan din na magnify God. Pero pag sinabing magnify God, hindi ibig sabihin na pinalalaki natin ang Diyos. Ay ibig sabihin, kinikilala natin kung gaano talaga kalaki ang Diyos. So ito yung layunin ng Diyos sa paglikha sa atin. So ibig sabihin, ito yung essence ng kasalanan ng tao. We failed to glorify God. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa halip na ang Diyos ang purihin, mas gusto natin na yung sarili natin yung itinataas yung pangalan. Well, it's easy for us na we want people, we post sa social media, pinagsasabi natin yung mga mabuting bagay na ginagawa natin, and even kahit yung mga blessings na tinatanggap natin, but we want to draw attention to ourselves, na parang tayo ang gusto natin na papurihan. So when we do that, minamalit natin yung infinite value and preciousness of God. At yun yung dahilan. Because of that sin, kaya naparito ang Panginoong Jesucristo. That's why we need a Savior. At yun yung dahilan bakit tayo iniligtas. Para saan? Hindi lang para kapag namatay tayo, hindi tayo mapunta sa impyerno, tapos sa langit tayo pupunta. Ang dahilan bakit tayo iniligtas ng Diyos? So that we will worship and praise God. Diba sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9, that you may proclaim the excellencies
of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ito yung sinabi din ni David sa Psalm 103, verse 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. And dito si Paul, sinusulat niya Ephesians, simula pa lang, binrek niya, hindi niya sinunod yung karaniwan na ginagawa niya. When you read yung ibang letters niya, nagsisimula siya sa, nagpapasalamat ako sa Diyos, sa inyo. So, nakadirect yung focus sa pagpapasalamat sa mga tao na sinusulatan niya. Pero ito, mamaya na tayo magpapasalamat tungkol sa mga taga-Efeso. Nauna yung pagpupuri ni Pablo sa mga pagpapala na tinanggap natin mula sa Diyos. And sa end ng chapter 3, ganito din siya nagtapos. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Tinatawag natin ito na benediction. Yun naman ay galing sa Latin word na ibig sabihin ay ganun din, parang eulogy. Good word. We're praising God. And then pagdating sa chapter 5, sinabi rin niya na sa church, sa pag-uusap natin sa bawat isa, gumagamit tayo ng mga awit, gumagamit tayo ng mga hymns, we're praising God. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon, sabi niya sa chapter 5, verse 19. And then sa verse 20, sabi niya, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, anong pinapoint out sa atin dito ni Paul? Sino yung object of our praise? Sino yung dapat na purihin? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. It's obvious. Alam natin yung sagot. Pero kailangan lagi ipaalala sa atin. Pero dahil sobrang natural sa atin na, katulad na sabi ko kanina, gusto natin tayo yung pinupuri. Kapag nagtatampo tayo na, ang dami ko ng magandang ginagawa sa church, ang dami ko ng magandang ginagawa sa bahay, wala mo lang ako narinig ng mga mabubuting salita na papuri sa akin. Di ba? Ang dali nating magtampo. Ayoko na, hindi na ako atin. Okay naman. No, we appreciate. Siyempre. We do that kapag merong service review. We appreciate yung, ang ganda ng prayer mo. Ang ganda ng pagkapaliwanag mo. And it's encouraging for us. Pero hindi yun yung primary. Hindi yun yung pinakalayunin natin. Hindi tayo ang pinaka narapat na purihin. We need to recognize na unang-una at talagang karapat-dapat na papuri sa papuri natin ay ang Diyos. Kapag sinabi natin Diyos, we are Trinitarian. We're talking about God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And ito yung isa sa mga mysteries of the Christian faith. Pero tingnan niyo yung sinasabi dito ni Paul sa verse 3. Sino yung object of praise? The God and Father of our Lord Jesus Christ. Hindi ibig sabihin na kapag sinabi niya na blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, hindi ibig sabihin na yung Diyos anak ay hindi equally deserving of praise. Hindi ibig sabihin na yung God the Holy Spirit ay hindi equally deserving of praise. Kasi kung titingnan natin yung verses 3 to 14, ina-highlight naman talaga dito ni Paul na purihin natin ang Diyos kasi itong ginawa ng Diyos Ama. And itong ginawa ng Diyos Anak is also worthy of praise. Ito yung ginawa ng Holy Spirit sa atin is worthy of praise. Hindi natin pinagkukumpitensya yung tatlong persona ng Trinity. Hindi din sila nagkakainggitan. Bakit si Paul, si God the Father lang, yung kanyang object of praise. Walang ganon sa relasyon ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. When we honor the Father, we honor the Son. When we honor the Son, we honor the Father. Because we are worshiping one God. At yung Diyos na pinapakilala dito, sinabi, Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo. At sasabihin ng iba na hindi naniniwala na Diyos si Kristo, o tingnan ninyo, mayroong Diyos ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Pero that's not the point. Siyempre sa pagkatao ng Panginoong Jesucristo is truly human, ang Diyos Ama, yung kanyang Diyos. Pero sa pagka-Diyos ng Diyos Anak, ang Diyos Anak ay anak ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay ama ng Diyos Anak. And we're dealing with a mystery
sa relasyon ng Trinity. Pero isang impression sa atin ito, kaya paulit-ulit ko sinasabi kanina na huwag niyong isipin na when we're praising God, ay ginagawa natin yon dahil meron tayong mabuting ibinibigay sa Diyos, na para bang may kailangan ng Diyos sa atin. When we reflect na ito pala ang Diyos Ama, Diyos Anak, and they have this kind of relationship from all eternity. Sabi sa verse 6 nung Ephesians 1, na si Jesus ang minamahal na anak ng Ama. They're already in this perfect, eternal, loving relationship. Nilikha tayo ng Diyos, hindi dahil kailangan niya na mayroong magmamahal sa Kanya at magpupuri sa Kanya. He's already perfectly satisfied with Himself. Pero sa kabutihan ng Diyos, sinama niya tayo. Inaaya niya tayo to share with the joy of fellowship na meron ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. So, ito yung dahilan why we gather every Sunday. Ito yung unang-una, ito yung bungad ni Apostol Pablo, na binibigyan niya tayo ng magandang halimbawa. Ang unang-una sa lahat ay purihin natin ang Diyos dahil ang Diyos ay karapat-dapat purihin. And we do this every Sunday. Di ba kaya umaawit tayo ng mga songs of praise? Di ba kaya may nagli-lead sa atin ng prayer of praise bilang pagpupuri sa Panginoon? Di ba kaya meron tayong prayer of thanks para sabihin natin yung mga specific na bagay na, Lord, salamat po. Dahil ito yung mga mabubuting bagay na ginagawa ninyo para sa amin. Di ba pinag-aralan natin sa equipping class yung magandang pattern sa prayer? Acts. So, specific yung praise tsaka thanksgiving. We praise the Lord dahil sa kanyang kahangahangang katangian. Wala pa siyang ginagawa para sa atin. He's already worthy of praise. At nagpapasalamat tayo dahil sa mga pagkapala na ibinibigay sa atin ng Diyos. We want to model that every Sunday. Pero kailangan tanungin sa atin, pag-uwi natin sa bahay, lumalabas ba sa bibig natin yung pagpupuri sa Diyos? O pang Sunday lang siya? Pang church lang siya? Kapag nagpe-pray ba tayo ay puro paghingi sa Diyos? O lumalabas sa bibig natin yung pasasalamat sa Diyos dahil sa dami ng blessings na tinanggap natin sa Panginoon? Do we pray together as a family na nagpapasalamat sa Panginoon? Kung hindi, and some of you, you're really guilty of this. Akala mo it's just a Sunday thing. From Monday to Saturday, parang baliwala ang Diyos sa'yo. O kaya, hindi ganun ka-regular yung pagsasambit mo ng mga papuri sa Panginoon. Ang posibleng dahilan ay hindi mo talaga lubusang na-appreciate ang kabutihan ng Diyos at yung mga mabubuting bagay na tinanggap natin sa Kanya. So what's the point ng verse 3? Karapat-dapat purihin ang Diyos dahil sa pagpapala na ibinigay niya sa atin. Dahil sa pagpapala na ibinigay niya sa atin, yung dapat na maging response natin ay yung pagpupuri sa Diyos. So, ibig sabihin, habang mas inaalala natin, habang mas inililista natin, ito yung mga ginawa ng Diyos para sa akin, mag-uumapaw sa puso natin yung pagpupuri sa Kanya. Again, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit daw dapat purihin ang Diyos? Anong dahilan sinabi ni Paul? Because He has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. Ito yung dahilan, bakit yung dahilan ng pagpupuri ni Pablo sa Diyos, at yun yung susunod nating titingnan. And because when we hear the word blessing, kung ano-ano yung pumapasok sa isip natin, may nag-send ng GCash sa akin, 10,000, hindi ko alam kung sino. Pag-uwi ko sa bahay, sasabihin ko sa asawa ko, blessing. Totoo naman blessing. Pero we limit yung understanding natin ng blessing. That's why when we don't receive, kapag 5 pesos na lang laman ng GCash mo,
Sometimes we think that we are not as blessed as other people. So, I have 9 questions na sasagutin po natin dun sa second half ng verse 3. Sa bulletin ninyo, wala nakasulat na sagot. Pero, just look at verse 3. Alam niyo yung sagot. Nandun yung sagot. Okay, first question. Kanino galing yung blessing na tinutukoy ni Paul? Sagot? Kanino? Hindi kayo sigurado? Okay. Kanino galing yung blessing? Ulitin ko ulit. Ha? Kanino galing yung blessing na tinutukoy ni Paul? Sa Diyos. Pinagkalooban niya tayo. Diba, sabi niya sa verse 3, pinagkalooban niya tayo. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay. Every good and perfect gift is from above. James chapter 1 verse 17. Psalm 84:11, hindi siya nagkakait ng mabuting bagay para sa kanyang mga anak. Ito yung pangako ng Diyos na nakakabit sa New Covenant. If we belong to God's covenant people, ang promise ni God sa Jeremiah 32 verse 41, I will rejoice in doing them good. So kanino galing yung blessing na pinagpapasalamat ni Paul? Sa Diyos. Hindi ito galing sa politiko, hindi ito galing sa mayaman mong father o mother, hindi ito galing sa boyfriend mo, hindi ito galing sa kumpanyang pinapasukan mo, hindi ito galing sa sarili mong pagsisikap. Wala ni isa man sa mundong ito ang makapagbibigay sa atin ng limpak-limpak na pagpapala na tinutukoy dito ni Pablo. Kahit gustuin nila. No one is able and willing to give these blessings. Nag-iisa lang, ang Diyos. Pangalawa, sino-sino yung tumanggap ng blessing na ito? Sagot? Tayo. Anak kay Kristo. Pinagkalooban, sabi niya, pinagkalooban niya tayo. Sino tinutukoy niya? Kasali ako, sabi ni Paul. At kayo ng mga taga-Efeso, paano niya pinakilala yung mga taga-Efeso? Sa verse 1. Di ba tinawag niya silang mga hinirang ng Diyos at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kahit na regular attender ka sa church, kahit member ka ng church, kahit na nabaptize ka, kahit na anak ka ng member ng church, hindi ibig sabihin na nasa iyo na yung blessing. Yon ay para lang sa mga, for those who are genuinely in Christ. So kahit na mayaman ang parents mo, kahit na marami kang pera sa bangko, kahit na marami kang mga kakilala na mga influential na mga tao, kahit na palaging nasa church ka, kahit na religious ka, kahit na you feel na I'm so blessed, gusto ko talaga lagi mag-post sa Facebook, #blessed. But if you are not in Christ, you're not really blessed. Akala mo lang. Akala mo lang. So yung pagkapala na tinutukoy dito ni Paul ay para lamang sa mga, sabi sa verse 13, nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at maraming nakakarinig ng gospel. Pero yung blessing na ito ay para lang sa mga sumasampalataya kay Kristo. Pangatlong tanong, anong klaseng blessings yung tinanggap natin? Anong klaseng blessings? Spiritual blessings, yung tinutukoy ni Paul. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang spiritual. Spiritual blessings. Hindi niya sinabi dito na, blessed be the God and Father for Lord Jesus Christ, who has blessed us with so much material and physical blessings. Yung mga material blessings ba, yung mga material na bagay na meron tayo ngayon ay galing ba sa Diyos? Dapat ba tayo magpasalamat sa Diyos dahil sa mga material blessings na yun? Yes! Pero hindi yon ang tinutukoy na blessings dito ni Paul. Bakit? Paano kung wala? Paano kung wala ka ng mga bagay na meron yung mga kasama mo sa church? Iba nagpapasalamat sila kasi meron silang sariling bahay. Pero paano yung iba na wala? Iba nagpapasalamat sila sa Panginoon dahil meron silang bagong sasakyan. Pero paano yung wala? Iba nagpapasalamat sila sa Panginoon dahil mababait yung kanilang mga anak. Pero paano yung nahihirapan sa pagpapalaki sa kanilang mga anak? Iba nagpapasalamat sa Panginoon dahil na-promote sila sa trabaho. Paano yung mga walang trabaho? How can they bless God? How can they praise God?
without those material blessings. Di ba? Kaya yung prayer dito ni Paul, later on sa chapter 1, ang prayer niya na, Lord, buksan mo I pray na buksan ni Lord yung mata ninyo para makita ninyo kung ano yung yaman na meron kayo. Dahil we are so focused sa mga bagay na nakikita natin sa mga material na bagay sa mundong ito. And kapag dumating yung time na hindi natin na-enjoy yun, we complain to God. Sa halip na magpasalamat tayo sa Kanya sa mga bagay na meron tayo. I-emphasize nga din ang spiritual blessings, hindi lang in contrast sa material blessings. Spiritual, ibig sabihin, hindi ito natural. Ibig sabihin, hindi ito galing sa mga bagay sa mundong ito. Ibig sabihin, spiritual, ito ay galing sa banal na spirito na nasa atin. Ito ay galing sa Diyos. Mayroong supernatural source. Yun yung sagot din natin sa number 1. Number 4. Nasaan yung mga blessings na to? Nasaan? In the heavenly places. So dahil ito ay galing sa Diyos at ang tahanan ng Diyos ay nasa langit, at ang pagkapalang ito ay nagmumula sa langit, sabi sa salin sa Tagalog. So yung blessing natin, yung pinagkapasalamat ni Paul, ay yung pagkapala ng Diyos na nasa langit. Galing sa langit. Kung nasaan si Kristo, sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 20, na si Kristo ngayon ay, nasaan si Kristo? Nakaupo sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So yung pagpapala na ito ay nanggagaling kay Kristo. And nasan tayo ngayon? Nasa lupa o nasa langit? Okay, nasa lupa. That's obvious. Pero do we realize na kung nasaan si Kristo, and because we are united to Christ, ay naroon din tayo. So ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Apostol Pablo na hindi lang tumingin sa mga bagay sa mundong ito. Sinabi din niya sa Colossians chapter 3, na tingnan natin yung mga bagay na nasa itaas. Yung tunay na yaman natin ay nasa langit na kay Kristo. Ibig sabihin ba noon na hindi natin, saka na lang natin may enjoy yun kapag kasama na natin si Kristo sa langit. Alam natin na yung mga naranasan natin blessings ngayon ay galing sa langit. Pagkapala na galing sa langit. Sabi ng isang commentator, these blessings occur in a dimension of existence that is beyond common, everyday experience. Pero kapag na-realize natin na yun, yung kayamanan na meron tayo na kay Kristo na nasa langit, bakit tayo malulungkot? Bakit tayo maiinggit? Kapag wala sa atin yung pinagkapasalamat ng ibang tao ng mga blessings na meron sila sa mundong ito. Bakit natin sasabihin? Kapag nagpapasalamat yung iba sa Diyos dahil meron silang ganitong blessing, bakit natin sasabihin sana all? Why? Maybe because we're not satisfied sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Bakit tayo magreklamo sa Diyos kapag hindi niya binibigay sa atin yung promotion na hinihiling natin? Yung financial blessing na hinihiling natin sa Kanya. Bakit tayo magreklamo sa Kanya? Ang problema natin, tinatali natin yung puso natin, yung kaligayahan natin sa mga bagay sa mundong ito. Sa halip ng sa mga spiritual at makalangit na pagpapalang bigay sa atin ng Diyos. Maraming mga Kristiyano, nagsa-self-pity sila. Ang tingin nila sa sarili nila, sila ay pobre. When you realize kung gaano tayo kayaman, na mas mayaman pa tayo sa presidente ng bansa na hindi Kristiyano. Pinakamayaman pa tayo sa isang bilyonaryo na wala kay Kristo. We are so rich in Christ. We are so rich beyond our wildest imagination. Fifth question. Gaano karami ang mga blessings na tinanggap natin? Gaano karami? Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang spiritual. He has blessed us with every spiritual blessing.
Kung gusto nyo guhitan nyo, bilugan nyo, i-highlight ninyo, para makita natin. Ganito karami yung pagkapala na binigay sa atin ng Diyos. Lahat ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. Hindi kaunti lang. Hindi marami yung blessing ni Lord. Hindi napakarami yung blessing ni Lord. Ang sabi dito, lahat ibinigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, kapag Kristiyano ka, if you're a Christian, ikaw ay lubos na pinagpala. Huwag mo isipin na, bagong Christian lang ako eh. So, I'm a little blessed. Kasi bagong Christian lang ako. Yan si Pastor. Yan ang pinagpala sa church. Yung mga masisipag sa church. Yung mga walang ginagawa, medyo konti lang yung blessing ninyo. Yung ba yung sinasabi ni Paul? No. Ang sinasabi niya, if you're in Christ, He has blessed you with every spiritual blessing. Ano yung mga spiritual blessings na yun? When you look at verses 4 to 6, pinili tayo na mahalin ng Diyos, itinakda ng Diyos na tayo maging mga anak niya. And then verses 7 to 10, tayo ay tinubos ng dugo ni Kristo. Pinatawad yung kasalanan natin. Binuhusan tayo ng kanyang biyaya. Binigyan tayo ng kanyang karunungan. And in verses 11 to 14, dahil tayo mga anak, itinakda niya na tayo ay magiging tagapagmana ng kayamanan ni Kristo. At binigay niya sa atin yung Espiritu bilang tatak o tanda na yung kayamanan na ito ay sa atin at walang makakaagaw nito sa atin. So rich yung 3 sections na yon mula verse 4 hanggang verse 14. That's why we'll spend 3 more Sundays para pag-aralan yon. So ang point dito, wag nating iisipin na pinagdadamutan tayo ng Diyos. Wag nating isipin na merong ipinagkakait na mabuting bagay sa atin ng Diyos. Dahil lang din natin na-receive yung prayer natin, o dahil we feel na hindi tayo kasing blessed katulad ng ibang tao, hindi natin nararamdaman yung mga blessings na yon. Ang problema, hindi natin lubos na naunawaan kung ano yung mga bagay na meron tayo because we are so focused sa mga bagay na sa tingin natin ay wala sa atin. Number 6. Tinanggap na ba natin yung lahat ng blessings na sinasabi dito ni Pablo? Yes or no? Yes. Ano sabi? Pinagkalooban niya tayo. He has blessed us. Alam naman natin basic grammar. Kapag sinabing pinagkalooban, ibig sabihin, ibinigay na niya. Hindi, okay, down payment muna, 50%. Kapag nagpakabait ka, yung susunod na 50%. Ang sabi dito, pinagkaloob na niya sa atin. Hindi lang ito sa moment that we put our faith in Christ. Tingnan niyo kung anong blessing binigay sa atin ng Diyos. From eternity past. Diba sabi sa verse 4, bago pa likhain ng sanlibutan, pinili na tayo. Hindi pa tayo pinapanganak. Pinagpala na tayo ng Diyos. From historical past. May nangyari 2,000 years ago. Ano sabi sa verse 7? Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi pa tayo nakakarinig ng mabuting balita ni Kristo. Pinagpala na tayo nung namatay si Kristo sa krus. And from our personal past, naranasan natin, napasa atin yung actual experience ng blessing na yon, the moment we heard the gospel, binuksan ng Diyos yung puso natin, and we truly put our faith in Christ. Pero sabihin ng iba, akala ko ba binigay na ni Lord lahat ng blessings sa atin? Pero bakit may tinutukoy dito na merong inheritance, merong mana na wala pa sa atin? At yun ay darating pa lang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Yes, hinihintay natin yon. Yung inheritance na yon, yung mamanahin na yon. Pero kapag magsalita si Paul, para bang nasa atin na yung blessing na yun. Parang it's a done deal. Na you will not be disinherited. Huwag mo isipin na, ako malaki nagawa akong kasalanan.
tatanggalan ako ng mana ng Diyos. No. If you are in Christ, that's guaranteed. Although not fully realized or experienced. Pero bakit nakapagsasalita ng ganito si Pablo? Kasi we are praising God na siya yung eternal. Hindi siya sakop ng oras na meron tayo na sa paglipas ng panahon. He's eternal. He's not bound by time. And He's faithful. Kapag sinabi niya, sigurado na mangyayari. So kahit para sa atin, it's still future, we can have certainty, confidence, na yung yaman na yun ay nasa atin. Ganito magsalita si Paul. Sa Romans 8:29, especially verse 30, na those whom He predestined, He also called. Those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. It's done. Yun yung security na meron tayo. That's why we can say, Romans 8:28, kahit anong hirap yung na-experience natin, kahit ano yung naramdaman natin na para bang maraming bagay na hindi pa rin natin na-enjoy hanggang ngayon, we can say with confidence, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. All things work together for good, for our good. Number 7. Paano na pa sa atin ang blessings nito? Anong sagot? Paano napunta sa atin? Bakit tayo meron? Bakit yung ibang wala? Ang sagot? In Christ. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ano ibig sabihin? Kung hindi dahil kay Kristo, at kung hindi ka nakakabit kay Kristo by faith in Him, wala ni isa man sa mga blessings na tinutukoy dito ni Paul ang mapupunta sa iyo. At dapat nating alalahanin na napasa atin yung mga spiritual blessings na ito, hindi dahil nakadikit ka kay pastor, hindi dahil palaging katabi mo yung parents mo kapag ka nagsisimba kayo sa church. But if you are in Christ, nakakabit ka kay Kristo, you are rich beyond what you can imagine. Ito yung very precious doctrine of union with Christ. If you are a Christian, na nakakabit ka kay Kristo. Kung anong meron si Kristo, nasa iyo. Dito dumadaloy kay Kristo ang lahat ng yaman ng biyaya ng Diyos na napapasa atin. Ito yung pinakamahalagang identity na meron tayo bilang mga Kristiyano. Diba nung pinakilala ng sinabi ni Paul, yung tungkol sa mga Ephesian Christians, pinaalala niya sa kanila, verse 1 pa lang, na you are faithful in Christ Jesus. That's your identity. And then, kapag babasahin mo yung verse 3 hanggang verse 14, pansinin ninyo, paulit-ulit si Paul na sinasabi niya na yung mga pagpapalang ito ay nakakabit lahat kay Kristo. Basahin natin, verse 3 hanggang verse 14. For us to see kung ano sinasabi dito ni Paul. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. In Christ. Verse 4. Bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. In Him. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Through Jesus Christ. Ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng Kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. In the Beloved. Ilang beses na niyang binanggit yung in Christ, in Him. Tinubos tayo ni Kristo. In Him, we have redemption. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. In Christ again.
Pagating ng takdang panahon na layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang lahat ng ito kay Kristo, in Him. Kami ay pinili ng Diyos mula pa simula na maging Kanya sa pamamagitan nino? Ni Kristo, in Him, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya, in Christ, ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Verse 13. Sa pamamagitan ni Kristo, in Him, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, at sumampalataya sa Kanya, in Him, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ulit-ulit. In Christ. In Christ. In Christ. In Him. In Him. In Him. Ano yung point? To emphasize. If you are outside of Christ, if you're still apart from Christ hanggang ngayon, kahit ambon, kahit gapatak, kahit isang katiting man lang ng pagpapala na nilista ni Pablo dito, ay hindi mapapasayo. But if you are in Christ, you are reached beyond your imagination. If we are in Christ, we absolutely, definitely, certainly have everything we need. Everything. Number 8. Deserving ba tayo ng mga blessings na ito? Yes or no? No. Verse 2, sa pagbati pa lang niya, grace to you. Ibig sabihin, itong mga pagkapalang ito ay biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, undeserved. Hindi ito sweldo. Hindi ito reward. Dahil mas mabuti ka sa ibang tao. Dahil alam natin na hindi. Alam natin lahat tayo makasalanan. Alam natin kung gaano kalaking kasalanan natin sa Diyos. Alam natin, we deserve His wrath more than anything. We are by nature children of wrath. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 3. Kaya, yung celebration dito ni Paul, sabi niya sa verse 7, hindi lang grace yung tinanggap natin. The riches of His grace. And sabi niya sa verse 6, hindi lang grace. This is glorious grace by which He has blessed us. Poot ng Diyos. Yung dapat para sa ating lahat. And when we say lahat, lahat. Para sa iyo, para sa asawa mo, para sa mga bata na narito. Because we're all sinners. Pero dahil kay Kristo, minahal tayo ng Diyos. In Christ, minahal tayo ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat mahalin. Minahal tayo dahil tayo ay na kay Kristo na siyang minamahal ng Diyos. Napasa atin yung mga pagpapala na ito, although we do not deserve even one good thing from God. Dahil inako ni Kristo kung ano yung dapat na para sa atin. Para yung para kay Kristo ay mapasa atin. Number 9. Last. So, anong narapat na tugon natin sa mga blessings na tinanggap natin sa Diyos? Balik na tayo dun sa first part. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Inaanyayahan tayo dito ni Paul na bilangin isa-isa yung pagpapala na galing sa Diyos. And let's see kung kaya mong isulat lahat yung pagpapala na bigay sa iyo ng Diyos. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord had done. Hindi nga matuldukan ni Paul yung mga blessings na nilista niya dito. Marami pa. So dapat matutunan natin na bilangin. Hindi yung mga bagay na wala pa akong ganito, wala pa akong ganito, wala pa akong ganito. Bilangin natin
yung mga bagay na binigay na sa atin ng Diyos. Hindi para suklian ng Diyos sa ginawa niya para sa atin. Hindi naman natin mababayaran ng Diyos. Hindi naman natin dapat bayaran ng Diyos. Kaya nga yung tinawag na biyaya or grace. Bibilangin natin yung di mauubos at nag-uumapaw na pagkapala ng Diyos sa atin para mag-umapaw naman yung di matatapos na pagpupuri natin sa Diyos. And where we go back to where we began. Yung message na ito. Ito yung layunin. Bakit tayo pinagpala ng Diyos? For us to praise Him. And kung titigan natin yung the rest of verse 3 hanggang verse 14, bakit tayo piniling mahalin ng Diyos? Verse 6, to the praise of His glorious grace. Para purihin siya. Bakit tayo pinagkalooban ng inheritance bilang mga anak ng Diyos? Verse 12, so that we might be to the praise of His glory. Bakit tayo tinatakan ng Espiritu? Para makasigurado tayo, magkaroon tayo ng guarantee na sa atin lahat yung pagkapalang ito. Verse 14, to the praise of His glory. Mula verse 3 hanggang verse 14, sobrang saturated ito ng pagpupuri ni Pablo sa Diyos. And he's inviting all of us na purihin din natin ang Diyos dahil sa dami ng pagkapala niya sa atin. Ito yung dahilan. Ito yung pinakalayunin bakit tayo nilikha ng Diyos. Ito yung pinakalayunin bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ito yung pinakalayunin why we gather every Sunday. And we encourage you, never mag-absent kapag Sunday. Except kung hindi mo kaya, physically. Ito yung dahilan na bakit natin mamahalin yung asawa natin. Ito yung dahilan why we raise up children in the fear of the Lord. Ito yung dahilan bakit we love one another sa church. Ito yung dahilan bakit nakikipaglaban tayo sa kasalanan. And we help each other sa pagpaglaban sa kasalanan. Ito yung dahilan why we give our offerings. Ito yung dahilan kung paano natin dapat gamitin yung pera natin. Kung paano natin gamitin yung social media. At kung ano-ano yung mga pinopost natin. Ito yung pinakalayunin bakit tayo humihinga para purihin natin ang Diyos. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Makakalimutin tayo. Huwag natin kakalimutan yung mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Let's pray. Our Father in heaven, kailangan Diyos, kailangan nag-iisang Diyos, na karapat-dapat sa lahat ng aming papuri, pagsamba, pasasalamat, pagsunod, paglilingkod. Salamat po sa iyong mabuting salita sa amin. Thank you for blessing us beyond what we deserve. Dalangin ko, Panginoon, na bawat isa dito ay magkaroon ng panibagong pagkilala sa mabuting pagpapala na tinanggap namin mula sa iyo. And if someone is here hanggang ngayon ay wala pa kay Kristo, dalangin ko, Panginoon, kumbinsihin mo siya, convict his heart, na walang anumang bagay sa mundong ito ang makapagsasatisfy ng hinahanap ng puso niya. Dalangin ko, Panginoon, ay bukas mo yung mata niya para makita niya yung tunay na yaman na meron kami kay Kristo. And we pray, Father, to take hold of our hearts. Para araw-araw, lagi naming maalala ang laki ng pagkapala ninyo sa amin. So that praise from our lips will overflow every single day. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen.